Isang mapagpala at magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jude S. Bagting na mula sa English 2 at ang tagapag-ulat ngayong araw. Ngayon ay talakayin naman natin ang tungkol sa Universal Declaration of Human Rights or UDHR. Ano nga ba ito? Ang Universal Declaration of Human Rights or UDHR ay isang mahalagang dokumento na ipinagtibay ng United Nations noong December 10, 1948. Layunin nitong kilalanin at ipagtanggol ang mga pangunahing karapatang pantao ng bawat tao sa mundo, anuman ang kanilang lahi, kasarian, relihiyon o katayuang panlipunan. Ano ba ang mga halimbawa nito? Ang halimbawa nito ay karapatan ng isang bata na makapag-aral kahit siya ay mahirap. Karapatan ng bawat tao na huwag pahirapan o abusuhin. Ang UDHR or Universal Declaration of Human Rights ay nagsisilbing batayan ng mga batas at konstitusyon ng iba't ibang bansa kabilang na ang Pilipinas para mapangalagaan ang karapatang pantao. Magtungo naman tayo sa tatlong uri ng mga karapatan ng mamamayan sa isang demokratikong bansa. Ito ay ang natural rights, constitutional rights, at statutory rights. Ang una ay ang natural rights. Ang natural rights ay mga karapatang taglay na ng tao mula sa kanyang kapanganakan. Hindi ito kailangang ipagkaloob ng Estado sapagkat likas na ito sa ating pagkatao. Ang mga halimbawa nito ay karapatang mabuhay. Walang sino man ang may karapatang kitilin ang buhay ng iba. Karapatang maging malaya. Bawat isa ay may kalayaang magpahayag ng saloobin o pumili ng relihiyon. At karapatang magkaroon ng ari-arian. May karapatan ang tao na magmay-ari sa isang bagay na kanyang pinaghirapan. Sa madaling sabi, ang natural rights ay karapatang hindi maaaring bawiin kahit pa walang batas na nagsasabi nito. Ito ay bunga na ng ating pagkatao. At ang pangalawa ay ang constitutional rights. Ang constitutional rights naman ay ang mga karapatang ipinagkaloob at pinangalagaan mismo ng saligang batas ng Pilipinas. Ito ay mga karapatang ginagarantiyahan ng Estado upang maprotektahan ang mamamayan laban sa pang-aabuso o pagmamalabis ng kapangyarihan. Ang mga halimbawa nito ay karapatan sa malayang pagmamahayag, karapatang hindi basta-basta arestuhin ng walang warrant, karapatan sa due process o makatarungang paglilitis. Sa madaling sabi, ang karapatang ito ay nasusulat sa konstitusyon at dapat igalang ng lahat, lalo na ng mga nasa pamahalaan. May tatlong uri or klasifikasyon ang constitutional rights. Ito ay ang karapatang politikal, karapatang sibil, karapatang socio-economic at karapatang akusado. Ang una ay ang karapatang politikal. Ito ay mga karapatang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mamamayan na makilahok sa pamahalaan at mga desisyong pampolitiko. Ang halimbawa nito ay karapatang bumoto sa eleksyon, karapatang tumakbo sa halalan bilang opisyal ng gobyerno, at karapatang magpahayag ng saloobin tungkol sa isyong pampolitiko. Ang political rights or karapatang politikal ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay daan sa mamamayan upang maging aktibong bahagi ng pamahalaan at mapanatili ang demokrasya. At ang pangalawa ay ang karapatang sibil or civil rights. Ito ay ang mga karapatan ng bawat tao na mamuhay ng may kalayaan at dignidad, basta't hindi lumalabag sa batas. Ang mga halimbawa nito ay karapatang magkaroon ng privacy o pribadong buhay, karapatang pumili ng tirahan o trabaho, karapatang magpahayag ng opinyon at damdamin. Layunin nito na tiyakin na ang bawat individual ay nabubuhay ng payapa, ligtas at hindi naaabuso ng kapwa o gobyerno. At ang pangatlo ay karapatang socio-economic. Ito ay ang mga karapatan na nagsisiguro sa maayos na pamumuhay at pantay na oportunidad sa ekonomiya at lipunan. Ang mga halimbawa nito ay karapatang makapagtrabaho at tumanggap ng tamang sweldo, karapatan sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan, karapatang magkaroon ng disenteng tirahan. Ang mga karapatang ito ay ang mga nakatuon sa kabuhayan o kapakanan ng tao upang matiyak na walang sino man na mamamayan ang napag-iiwanan. Ang pang-apat, ang karapatan ng akusado. Ito ay mga karapatang ipinagkaloob sa sino mang inakusahan ng krimen upang mapangalagaan ang kanyang karapatan habang nililitis.
Ang mga halimbawa nito ay karapatang magkaroon ng abogado, karapatang ituring na inosente hanggat hindi napapatunayan ang kasalanan, karapatang huwag piliting umamin. Ang layunin ng karapatang ito ay maiwasan ang pang-aabuso at tiyakin na ang hustisya ay naaayon sa batas. At dumako naman tayo sa panghuli. Ito ay ang statutory rights. Ito ay ang mga karapatang ipinagkaloob ng mga batas na ipinasa ng Kongreso o pamahalaan. Ibig sabihin, ito ay ang mga karapatang maaari ring baguhin o bawiin sa pamamagitan ng paggawa ng bagong batas. Ang mga halimbawa nito ay karapatang makatanggap ng minimum wage, karapatang magkaroon ng benepisyo tulad ng SSS or PhilHealth, karapatang magpahinga at magkaroon ng day off. Ang statutory rights ay nakabatay sa mga umiiral na batas kaya ito ay nabibigay or nababago depende sa pangangailangan ng lipunan. Ngayon, talakayin naman natin ang katangian ng karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay ang mga pangunahing karapatan na likas sa bawat individual bilang tao. Ito ay nagbibigay daan upang mamuhay tayo ng may dangal, kalayaan at katarungan. Ngunit upang higit itong maunawaan, narito ang 4 na katangiang karapatang pantao. Ang una ay likas sa tao o inherent. Ang karapatang ito ay likas o taglay na ng tao mula sa kanyang kapanganakan. Hindi ito ipinagkakaloob ng sinuman, hindi ng gobyerno, ng batas, ng lipunan. Ito ay bahagi na ng ating pagkatao. Kapag sinabing likas, ibig sabihin kahit sino ka man, kahit saan ka ipinanganak, may karapatan kang mabuhay, magmahal at magpahayag ng iyong saloobin. Hindi ito kailangang hingiin o ipagkaloob ng iba. Natural na ito sa iyo. Ang halimbawa nito ay ang isang sanggol na ipinanganak sa kahit anong bansa ay may karapatang mabuhay at alagaan kahit hindi pa siya rehistrado sa gobyerno. Kahit mahirap ka man o mayaman, may karapatan kang tratuhin ng may respeto. Ang karapatang pantao ay likas, hindi ito kailangang ibigay sapagkat ito ay likas na sa pagiging tao. At ang pangalawa ay ang pandaigdigan o universal. Ang karapatang pantao ay pandaigdigan. Ibig sabihin, ito ay para sa lahat ng tao sa buong mundo, anuman ang kanilang nasyonalidad, kulay, kasarian, relihiyon o antas sa lipunan. Walang sino man ang dapat ipagkaitan ng karapatan dahil lamang sa pagkakaiba-iba natin. Sa ilalim ng pandaigdigang prinsipyo ng UDHR o Universal Declaration of Human Rights, all human beings are born equal and free in dignity and rights. Halimbawa ng karapatang ito ay karapatan sa edukasyon ay dapat ibigay sa lahat ng bata maging siya ay Pilipino, Koreano o Aprikano. Ang karapatang pantao ay walang hangganan ng bansa o kultura, ito ay para sa buong sangkatauhan. Ang pangatlo ay ang di mahati. Ang karapatang pantao ay di mahati. Ibig sabihin, lahat ng karapatan ay magkakaugnay at pantay ang halaga. Walang mas mataas o mababang karapatan at hindi pwedeng piliin lang ng ilan habang ang iba ay nilalabag. Hindi mo pwedeng sabihin mahalaga lang ang karapatang mabuhay pero baliwala ang karapatang magpahayag o magtrabaho. Ang bawat karapatan ay pantay at makakatulong upang matamon ng tao ang ganap na dignidad. Ang mga halimbawa nito ay hindi magiging ganap ang karapatan sa edukasyon kung walang karapatan sa kalayaan sa pagpapahayag. Ang karapatang mabuhay ay hindi sapat kung hindi mo man kayang mabuhay ng may maayos na kabuhayan o kalusugan. Sa madaling sabi, ang lahat ng karapatan ay dapat igalang ng sabay-sabay at hindi pwedeng hatiin o piliin. At ang pang-apat at ang panghuli ay ang di maaalis. Ang karapatang pantao ay di maaalis. Ibig sabihin, hindi ito maaaring bawiin o tanggalin kahit kanino, maliban kung may legal na dahilan na ayon sa batas. Kahit ang isang tao ay magkasala o makulong ay may karapatan pa rin tulad ng karapatang tratuhin ng makatao at karapatang kumain at karapatang mabuhay. Ang halimbawa nito ay ang isang bilanggo ay may karapatang hindi pahirapan o abusuhin. Kahit may ginawang kasalanan, hindi mo pwedeng patayin o gutumin ang isang tao dahil karapatan pa rin niya ang mabuhay at tratuhing makatao.
Sa madaling salita, ang karapatang pantao ay hindi maaaring ipagkait o alisin dahil bahagi na ito ng kanyang pagkatao at dangal. Sa kabuuan, ang karapatang pantao ay likas, pandaigdigan, di mahati at di maalis. Ang mga katangiang ito ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng tao ay pantay-pantay at dapat tratuhin na may paggalang at katarungan. Kaya bilang mamamayan, tungkulin nating igalang, ipagtanggol at isabuhay ang mga karapatang ito, hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa ating kapwa-tao. At ito lamang po para sa aking pag-uulat, nawa ay may maunawaan kayo at natuto ngayong araw.